At ngayon sa detalye ng ating mga balita sa balitang lokal. Kinilala ng Commission on Audit ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO sa ilalim ng kanilang 2024 Audit Observation Memorandum dahil sa panibagong pagsisikap na mapalakas ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa lokal at international bilang bahagi ng mas malawak na misyon para maipanumbalik ang tiwala at pag-unlad ng industriya sa rehiyon. Matapos ang mga taon ng hindi pagkilos, opisyal na ang inilunsad ng APECO ang komprehensibong kampanya sa marketing sa ilalim ng bandera ng bagong APECO. Ito ay hudyat ng masiglang paglilipat tungo sa bagong anyo ng pamumuno at pamamahala. Ang kampanya ay nagtatampok sa bagong visual identity, pagbuhay sa mga online channels at ang pakikibahagi ng mga stakeholders, lalo na ng komunidad at mga katutubo sa lugar. Nakita rin ang mga estratehiya ng investment promotion na nakabase sa kasiguran at muling itinatag ang tunay na institusyon para sa pag-unlad sa rehiyon at sa buong bansa. Ayon kay APECO President at CEO Attorney Hill Taway Deport, ang bagong APECO ay higit pa sa isang pangalan. Ito anya ay isang filosofiya. Panahon na anya para ipakilala ang bagong anyo ng pamamahala sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Dapat anyang yakapin ang bagong anyo ng pamamahala, paninindigan sa prinsipyo ng kahayagan at pananagutan, etikal na pamumuno at pagiging kasama. Nakalaan niya sila para ibalik ang tiwala ng komunidad at mga kasangga at ipakita hindi sa salita na ang APECO ay kasing kahulugan ng maayos na pamamahala. Sa gitna ng pagbabago ng tatak na may acronym na LIFE o framework na tumutukoy sa location, inclusive growth, fiscal incentives at early adopter, ang balangkas na ito na lubusang tumutugon sa bagong estratehiya ng ahensya ay tumatahak sa direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ang seguridad ay kabilang sa pagpresenta ng mga investors. Samantala, inaasahang mapapalawak at mapapaunlad pa ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO ang kasalukuyang paliparan ng eroplano sa loob ng Ecozone at makasabay sa pandaigdigang merkado. Ito'y makaraang makakuha ng karagdagang 12 hektarya ng lupain ng APECO sa bahagi ng Barangay Esteves, Kasiguran, Aurora. Sa pamamagitan ni na APECO President at CEO Attorney Hill Taway Deport at mga may-ari ng lupain na sina Attorney Edward Chua Cham at Magdalena Chua Cham ay naiselyo ang deal sa isang ceremonial signing agreement sa Quezon City nitong ika-17 ng Hunyo 2025. Sila din ang lumagda para kay George Chua Cham, kapatid ni Attorney Edward Chua Cham. Sa ilalim ng kasunduan, ang pamilya Chua ay voluntaryong nag-donate ng 5.2 hectares ng kanilang lupain sa APECO at ito ay kumakatawan sa kalahating bahagi ng paliparan habang ang 6.8 hectares naman ay babayaran ng ahensya. Ayon kay APECO President at CEO Attorney Hill Taway Deport, malaking bagay ito para sa gobyerno dahil nakatipid ng halos 50% ang APECO mula sa dating rate sa pagbili ng lupain. Ang APECO Airport ay isang kritikal na proyektong pang-infrastruktura ng APECO na magbibigay ng makabuluhang akses sa Aurora at sa hilagang silangan ng Luzon bilang economic corridor. Ang operasyon ng APECO Airport ay naglalayong mapalago ang pamumuhunan at kalakalan na magbibigay ng direktang ugnayan sa mga negosyanteng biyahero, investor at cargo. Sa sektor naman ng turismo, ito rin ay magbubukas sa mga natural tourist attraction ng APECO, kabilang na ang baybaying dagat at mga mayamang mga buhay ilang na lalo pang aakit sa mga bisita
na inaasahang lilikha ng hanapbuhay at trabaho sa lokalidad. Nitong ika-25 ng Pebrero 2025, ininspeksyon at inalam ng Civil Aviation Authority o CAAP ang kondisyon ng kasiguran airstrip. Ito magbibigay daan para sa rekomendasyon na magkakaloob ng Permit to Operate o PTO. Ayon kay Attorney Taway, nakikipag-ugnayan na siya sa CAAP at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang proyekto. Ang Apeco Airport anya ay hindi lamang magsisilbing gateway para sa Aurora, kundi magiging daan din sa mga bagong oportunidad para sa Pilipinas.